Kahit hindi pa kayo baker o gusto nyo pong magsimulang magtinda ng mga tinapay, kayang-kaya nyo po itong gawin. Tara na po at samahan nyo muli ang inyong Mommy Loves sa paggawa ng ating ube loaf. Pagsamasamahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Dito po ang gamit kong harina ay bread flour or kung sakaling bibili kayo sa mga tindahan, mas kilala po ito sa tawag na first class flour. Inilagay na rin po natin yung asukal, yung ating yeast, at kaunting asin. Make sure po na huwag niyong pagtatabihin yung ating yeast at yung ating asin dahil hindi po sila masyadong friends. Pwede pong mapatay ng ating asin yung ating yeast. Naglagay rin po tayo rito ng ating powdered milk nang sa ganon tinapay palang malinamnam na at maglalagay rin po tayo rito ng margarine. Pwede rin po kayong gumamit ng butter. Inihalo na rin po natin yung itlog at vanilla at kaunting tubig. Dito po gagamit ako ng mixer at kung makikita ninyo, meron po akong timer sa pinakagilid para po laging accurate yung paggawa ko ng dough. Bali ang ginagawa ko lang po, naka number 1 setting po muna itong ating mixer. Minimix ko po ito ng 1 minute. Then after nyan, ina number 2 ko na po ito. Imimix ko naman po ito ng 11 minutes. Total of 12 minutes lang po yung ating mixing time. Kung sakaling i-off at iaangat nyo po muna itong ating mixer at i-check nyo po yung pinakailalim ng ating mixing bowl. Kung nahahalo po lahat ng ating mga sangkap, i-pause nyo rin po yung ating timer. Then i-on nyo na lang po uli once na naka-on na po itong ating mixer. Ito naman pong ating dough ay pwedeng masahin ng mano-mano, aabutin lang po kayo ng nasa 15 minutes. At kung mapapansin ninyo, malambot po yung dough na ating nagawa dahil kapag mas malambot po yung dough, mas malambot rin po yung pinaka-outcome na tinapay. Pasado po ito sa ating window pane test. Huwag na huwag rin po kayong matetempt na magdagdag po ng harina para po mas mahawakan nyo po ito ng mas madali. Pwede nyo pong i-grease ng butter o margarine yung inyong kamay. Pwede nga rin po palang oil ang inyong gamitin. Then bilugin lang po natin ito. I-grease po natin yung pinaka-surface. Ganoon na rin po itong ating dough. At i-rest po natin ng 1 oras. Tinakpan ko lang po ito para hindi po ito mahanginan dahil magko-cost po ito ng pagtigas ng ating dough. Pwede rin naman po kayong gumamit ng kitchen towel. Then balikan po natin after ng 1 oras. Makalipas po ang 1 oras, mapapansin ninyo na medyo umalsa na po itong ating dough. Bali, i-punch down lang po natin ito, tanggalin po natin yung mga hangin bago po natin ito ipoporma doon po sa laki ng tinapay na kakailanganin natin. Hinati ko lang po ito sa 6 dahil ito po yung kakasya doon po sa pan na ating gagamitin. At yung pinakatimbang naman po nito, nagre-range po ito sa 105 grams to 107 grams. Takpan pa rin po natin ang plastic nang sa ganon maiwasan po natin itong mahanginan at mag-dry. Dahil ube loaf nga po yung ating gagawin, gagamit po tayo rito ng halaya. Yung paggawa po nito kahit hindi po available yung ube sa inyong lugar, kayang-kaya po natin itong gawin. Maya-maya po ipapakita ko yung detalyadong video ng paggawa nito. At sa pagbuo po ng ating ube loaf, tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. After ko po itong maiplaten, babalik na rin ko po ito, then isi-shape ko po ng pa-rectangle. Para po makwenta rin po natin mabuti yung ating pagkokosting, tinimbang ko rin po yung gagamitin nating halaya. 50 grams po bawat isa yung ating ilalagay. Then, i-roll lang po natin ito. Hanggat kaya po hanggang dulo, mas magandang pantay po ito. Dito po gagamit ako ng 7x3 inches na aluminum loaf pan na bibili po ito sa mga palengke at online stores. Bukod sa ito na po yung ating magiging baking pan, ito na rin po yung ating magiging packaging. Kayo na po mag-adjust doon po sa inyong dough na mag-aabot po ito dulo sa dulo. Then para po sa ating napakasimple lang na disenyo, ikakat ko lang po ito ng 6 na beses. Then bawat paghati ko po dito, i-slide ko po ito papunta po sa magkabilang gilid, katulad po ng nakikita nyo ngayon. Dahil napakadali nga lang po talagang i-handle itong ating dough, huwag na po kayong mag-dust pa ng harina. Maglagay lang po kayo ng butter, margarine or oil sa inyong kamay. Ganun na rin po sa rolling pin na inyong gagamitin.
Para po yung pinaka-outcome naman po ng ating tinapay ay talaga naman pong malambot kahit abutin pa po ito ng ilang araw. Ngayon naman po, after natin itong matapos, takpan po ulit natin ng plastic or kitchen towel. Then, i-rest po ulit natin ng nasa 1.5 oras. Depende na po ito kung gaano kainit or kalamig sa inyong lugar. Pwede po kayong mag-extend ng hanggang 2 oras. Makalipas po ang 1.5 oras, tingnan nyo po ngayon itong ating ube loaf. Napakaganda na po ng pag-alsa nito. Nakapag-preheat na rin po tayo ng ating oven sa 180 degrees Celsius. Ang init po nito ay taas at baba. Then i-bake po natin ito ng 15 minutes. Hindi na po tayo nag-egg wash pa sa pinakaibabaw ng ating bread dahil mamaya maglalagay pa po tayo ng mas magpapasarap pa dito na toppings. Palamigin po natin ito ng husto bago po tayo maglalagay ng ating toppings. Sa ating toppings, napakasimple lang din naman po. Sa isang mixing bowl, maglagay lang po tayo ng butter or margarine. Pwede rin po kayong gumamit ng mga butter compound. Naglagay rin po tayo ng kaunting cream cheese bukod po sa dagdag flavor, dagdag stability rin po sa ating gagawing buttercream. I-beat lang po natin saglit, then idagdag na po natin yung ating powdered sugar. Make sure po na yung inyong powdered sugar na gagamitin ay hindi po buo-buo. Kung sakaling buo-buo po yung sa inyo, mas maganda pong salain ito. At dito po, kahit hindi naman po kayo gumamit ng hand mixer or kahit na anong mixer, pwedeng-pwede pa rin po itong i-mix gamit lang po yung ating mga regular na spatula. Dapat po ganito po yung maging outcome, napaka-smooth at na-mix po natin mabuting mga sangkap at wala na pong buo-buong powdered sugar. Bago ko po ipakita yung paglalagay nito sa pinakaibabaw ng ating bread, ipapakita ko po muna sa inyo ngayon yung paggawa ng ating halaya kahit wala po tayong available na ube sa ating lugar. Sa isang pan, ilagay po natin yung ating kamote. Dito po kahit anong kulay ng kamote pwedeng-pwede nyong gamitin. Lagyan po natin ito ng tubig na sasapat po sa pagpapalambot nito. Then isa lang po natin sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay high heat. Dahil nga po hindi magkakasing laki yung kamote na ating nabili, after 5 minutes po ng pagkakakulo nito, itinidor check po natin ito. Then once na natusok na po natin hanggang sa pinakailalim, hanguin na po natin yung kamote na malambot na. Then iiwan pa po natin at lutuin pa po yung medyo matigas pa. Once naluto na po ito lahat, palamigin, balatan at gamit lang po yung ating mga regular na panggadgad ng keso, gagadgarin po natin ito. Pagkatapos niyan, ilagay po uli natin ito sa isang pan, then ihahalo na po natin yung iba pa nating ingredients. Yung ating condensed milk, evaporated milk, kaunting asin at para mas ma-enhance po natin yung kulay, pwede po tayo rito maglagay ng food coloring. Pero ako, para mas ma-enhance ko po yung lasa, maglalagay po ako rito ng food flavoring. Optional lang din po kung available naman sa inyo, pwede po kayo magdagdag ng vanilla. I-mix lang po itong mabuti, then isa lang po natin ito sa ating kalan. Ang lakas ng apoy ay medium heat hanggang sa makuha lang po natin yung gusto nating consistency. Ako, dahil gagamitin ko po itong pangpalaman sa ating mga tinapay at mga kakanin, hindi po masyadong malapot yung gagawin ko. Ganito pa lang po, papatayin ko na po yung apoy sa ating kalan. Then, maglagay po tayo ng kaunting butter o margarine, pandagdag lasa at pampakintab na rin po dito. Isalin sa mga container at ready to use na po itong ating halaya. Sa paglalagay naman po ng ating buttercream dito po sa ating ube loaf, pwede po kayong maging generous dahil sasapat po talaga ito sa 6 na pan at hindi rin naman po ito masyadong matamis. Mas babalansihin pa po yung lasa nito ng ating grated cheese. And tcharan! Heto na po yung ating ube loaf na napakalambot po talaga ng ating bread.
Sundin nyo lang po talaga yung mga sangkap at ating proseso at achieve nyo rin po ito. Tinest ko po ito syempre dahil may buttercream po tayong inilagay. Inilagay ko po ito sa aming fridge. Then after 2 days, inilabas ko lang po ito sa aming mesa. Hinayaan ko po ng mga nasa 30 minutes. At still, ganito pa rin po kalambot yung ating bread. Sa pinakalasa naman po, hindi talaga ito masyadong matamis. Balanseng-balanse lang po. At napaka-creamy, napaka-malinamnam. Hindi ko na alam kung paano pa po ito i-describe dahil talaga naman pong napakasarap nito. Yung atin pong pan, may kasama na po pala itong lid or cover. Kaya naman po mas easy na dahil bawas hugasin. Wala na po tayong pan na gagamitin sa pagluluto. At the same time, napakaganda pa po ng ating packaging. Para naman po may ibang variants yung inyong mga bread, sa susunod po ibabahagi ko rin sa inyo itong ating napakasarap na coffee loaf with our stable mocha glaze. At yung ating cinnamon loaf na may sugar glaze na nagpipirm at medyo tumitigas.